Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of James, chapter 1, verses 12 to 15. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni Numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Human suffering. Yesterday, pinag-usapan natin yung suffering na nararanasan ng mundo. Ngayon, sagutin naman natin yung tanong, bakit tayo nagsasuffer sa buhay na ito bilang tao? Ano po yung personal experience po natin ng ating pag-uusapan today. So malinaw po na dito po sa verse 14 na ang tao po natutukso, naaakit siya at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. So, mapapansin niyo po dito nagsisimula ang lahat. Ano po sa English Bible, yung salitang nasa, ang ibig sabihin po niyan, evil desire. Ano po, so tinutukso tayo ni Satanas, tayo naman ay nagpapadala. Ano po, sa pamamagitan po ng pagsunod natin o pagpapatangay natin doon sa ating mga sariling evil desire. May kakayahan kasi tayong gumawa rin po ng evil bilang tao. Ano po? At ang sabi ng verse 15, kapag ang nasa ay tumubo, nag-uugat ito sa ating mga puso. Ano po? So, hindi pala biglaan tayo nagkakasala. Unti-unti po yan. Nag-uumpisa sa desire bago hahantong sa disobedience. Ano po? Sabi rito, magbubunga ito ng pagkakasala at kapag ang kasalanan ay lumalala po yan. Ano po? Ito'y hahantong sa kamatayan. By the way, pagka narinig nyo po yung salitang kamatayan sa Biblia, hindi po physical death lang ang tinutukoy yan. Yan po'y tumutukoy doon sa pagkahiwalay natin sa Diyos. Ano po, yung nadi-disconnect tayo doon sa buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Ano po, yung blessing. Ano po, kaya nagsasuffer po ang tao. Kaya mapapansin nyo, nandirito po yung anatomy o sabihin na natin proseso ng pagkakasala ng isang tao. Kaya mahalaga maintindihan natin yung unang-unang katotohanan na dito po sinasabi ni Apostle James ano po sa verse 13 na ang Diyos po ay hindi siya yung tumutukso sa atin. Ano po? Kasi malinaw po sa English Bible, ang sabi po diyan ay God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Hindi siya yung tumutukso sa atin. Sino po tumutukso sa atin? Ang dyablo. Ano po? At ang kasalanan, nagbubunga yan sa buhay ng isang tao kapag napatangay siya sa pagtuksong ginagawa ng dyablo. Ano po? Ngayon, ito mahalagang katotohanan. Maaaring yung iba hindi naniniwala po dito, pero mahalaga po maintindihan natin to. Tayong mga tao, tayo po ay mga free moral beings. Ano po ibig sabihin nun? Meron po tayong free will. Built-in po yan sa ating sistema. Nilikha po tayo ng Diyos according to His image and likeness. Kaya meron tayong kakayahang magpasya. Yun po ibig sabihin ng free will. Meron tayong kakayahang magpasya sa buhay na ito. At hindi lamang tayo, maging yung mga spiritual beings, yung mga angels, ano po, may free will po yan. Kaya nga nagkasala yung si Lucifer, di po ba, at naging si Satanas dahil may kalayaan siya na gawin yun. At tayong tao, ganun din po. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos. Ano po, ang gusto ng Diyos, ang mangyari sa tao ay mahalin natin ang Diyos at paglingkuran natin ang Diyos voluntarily. So hindi tayo nilikhang parang robot na sinususian lang. Ano po? Kasi ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Gusto niya kung mamahalin natin siya, voluntary, hindi yung napipilitan lang tayo. So binigyan niya tayo ng freedom, para malaman niya kung totoong nagmamahal tayo sa kanya. Ano po, kaya malinaw po yan dun sa verse 12 na
binabanggit po diyan na ang Diyos may ipinangako dun sa mga umiibig sa Kanya. Kaya alam niyo po yung totoong nagmamahal, hindi niya kinokontrol yung buhay ng kanyang minamahal. Ano po, binibigyan niya ng kalayaan. Kasi ganun po ang totoong pag-ibig, hindi po sa pilitan. Ano po? Paano mo nasabi yan, Pastor? Kasi malinaw po doon sa Mark chapter 12 verse 30, di po ba? Yung pinakamahalagang utos, dapat mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ano po, yun dapat ang gawin ng isang tao. Dapat wala tayong ibang Diyos or Diyos-Diyosan sa buhay na ito. At gusto ng Diyos na tayo'y magmahal sa Kanya nang hindi napipilitan. Gagawin natin ito ng totoo sa atin pong puso. So, balikan natin yung proseso o yung anatomy ng pagkakasala ng isang tao. No po, nag-uumpisa sa desire and then uuwi sa disobedience at pagkatapos lalalayan, magiging kasalanan, sabi ng verse na binasa natin kanina sa verse 15, at hahantong sa kamatayan. Ngayon, paano nangyayari ang pastor in reality? Last week, pinag-aralan natin yung kwento ng prodigal son. Ano po, nakita natin yung kwento niya kung paano nagkaganoon yung kanyang buhay. Actually, halos pare-pareho naman tayo ng naging karanasan. Ano po, kung ilalagay natin sa realidad, parang ganito yung nangyayari sa tao. Ano po, halimbawa, sa panahon natin ngayon, meron kayong anak, no? Inalagaan nyo, pinag-aral nyo, binigay nyo yung lahat ng pangangailangan. Ano po? At magugulat na lang isang araw na barkada. No? Natuto ng kamalian. Ano po? Natuto ng bisyo at kung ano-ano pa. Nagbulakbol sa pag-aaral. At pagtagal-tagal, hindi nakapagtapos. Ano po? At nung hindi nakapagtapos ng pag-aaral, naghirap na dahil nga hindi nakapagtapos At dagdag pa dyan, minsan nakakapag-asawa ng maaga. Ano po? At pag dumating na itong mga pagkakataong ito, napipilitan ng magtrabaho. Ano po? At yung iba gumagawa ng masama dahil lang sa kanilang pangangailangan. So almost the same, ano po yung pattern ng buhay natin. Ano po? At nangyayari po itong ganito sa maraming tao ngayon. Bibihira naman po yung sabi nating matino ang naging buhay. Pero somehow, ano po, halos lahat po tayo nagkakaganito Ano po, in other words, nabigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Ano po, kaya lang, sinayang natin. Ano po, kaya dalawang nagiging direksyon yan Una, may mga tao na lumalayo na kaagad sa Diyos dahil sa paghihirap sa buhay. Ano po, yun yung disobedience. Kaya ang nagiging resulto niyan ay napo-forfeit po yung blessing sa ating buhay. Nagsasuffer yung taong yun. Ano po, hindi niya nararanasan yung buhay na nais ng Diyos para sa kanya. Ano po, at yun po ang mahirap. Ano po, at maraming tao ngayon nabubuhay in rebellion. Ano po? Kaya nagsasuffer sila. Ano po? Pero may mga tao naman po na lumalapit sa Diyos. Ano po? At ang mga taong lumalapit sa Diyos, ano po, ay hindi lang yung nagsusori sila sa kanilang kasalanan, kundi sila po ay humihingi ng tulong sa Diyos na maayos yung kanilang buhay. Kaya magpupursigi sa buhay yan. Ano po? At maniniwala yan sa mga pangako ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos na kaya ng Diyos na ayusin yung kanyang buhay. At yun po yung tinutukoy dito sa James chapter 1 verse 12. Sila yung sinasabing mapalad. Ano po? Yung mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So dito makikita natin, dalawa ang posibleng outcome ng buhay ng tao. Kaya napakahalaga na ang tao ay ma-born again. Ano po? So lahat tayo nagkamali, nagkasala, katulad tayo ng prodigal son. Pero kapag ikaw ay nagpakalayo-layo sa Diyos, ma-experience mo talaga sa buhay na ito yung suffering. Ano po? At
Kumbaga, yan ang magiging pattern ng iyong buhay. Paulit-ulit yan, cycle of defeat. Pero kung ikaw ay na-born again, bagamat nagkamali ka, yung umuunlad ang buhay ng mga taong nakakilala sa Panginoong Jesus. Ano po? Ang mahalaga po rito ay yung buhay natin ay isurrender natin sa Diyos. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Marami kaming natutunan na yung suffering pala namin ngayon ang pinag-ugatan niyan ay yung mga pagkakamali namin sa buhay. Kaya turuan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo. Ipagkatiwalang lubos ang aming buhay sa iyo, isurrender ang lahat sa iyo, Panginoong Jesus. Nang sa ganoon, nagkamali man kami, ay maayos mo ang aming buhay. Salamat po. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.